Isang mapagpalang araw sa inyo, Kuya Bari. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Samantha. Nakatira dito sa lalawigan ng Cotabato. At ang edad ko po ngayon ay 29 na. Matagal na po akong nakikinig sa mga kwentong katatakutan na ibinabahagi ng inyong mga sender na sumusubaybay sa inyong YouTube channel. Kaya naman, nainganyo rin akong ibahagi ang karanasan ng aking lolo nang minsang mapadpad sila ng mga kasamahan niya sa trabaho sa isang liblib na bundok ng pugad ng mga aswang. Siya nga po pala, Kuya Bari. Itago niyo na lang po sa pangalang Limuel ang aking lolo. Dahil ang kwentong aking ibabahagi ay hango sa totoo niyang karanasan. At ang mga taong aking mababanggit sa kwento ay buhay pa po magpasa hanggang ngayon. Naganap po ang mga pangyayaring ito taong 1965 at itong mga panahong ito ay binata pa lang si Lolo Limuel. Isang araw, maaga pa lang ay pumunta na sa kanilang bahay ang katrabaho ni Lolo Limuel na si Saldi. May bit-bit itong mga gamit na gagamitin nila sa panggagapas ng mga kahoy sa liblib na bundok. "Uy pre, ang aga mo yata ah. Halika, pasok ka." Wika ni Lolo at agad na pinapasok ang kanyang kaibigang si Saldi. "Oo sityong kasi ang bilin niya sa akin kagabi. Agahan daw natin pumunta sa bahay nila kasi maaga tayong gagayak papuntang bundok." Tugon nito. "Ha? Bakit mukhang napakaaga naman? Malayo ba yung pupuntahan natin?" Tanong niya dito. "Nako, sa totoo lang hindi ko alam. Siguro baka malayo nga yung pupuntahan nating bundok." Ani nito. Hindi na inubos ni Lolo ang kanyang kape at agad na siyang naghanda ng mga gamit. Pagkatapos ay pumunta na sila sa bahay ni Mang Estong. Pagkarating nila sa bahay ni Mang Estong ay nakagayak na ang lahat ng mga bibit-bitin at naroroon na rin ang iba pa nilang kasamahan. Kung kaya lumarga na sila patungo sa kabundukan. Lumipas ang ilang oras ay natanaw na nila ang sinasabi ni Mang Estong na mga naglalakihang puno. Ngunit bago pa nila marating iyon ay may natanaw silang mga kabahayang gawa sa anahaw ang bubungan at ang dingding naman ay gawa sa amakan na may mga silong na ang taas ay tansya ni Lolo ay nasa 2 metro. "Wow! Hindi ko lubos maisip na may naninirahan pala dito kahit sa ganitong kaliblib na lugar." Pahangang wika ni Mario, isa sa mga kasamahan ito ni Lolo. Maging si Lolo Limuel man ay hindi rin siya makapaniwalang may mga naninirahan pala sa ganoong lugar na animoy isang pugad. Kaya napapaisip at napatanong siya sa kanyang sarili kung papaano namumuhay ang mga taong iyon sa liblib na lugar. Gayong sobrang napakalayo na iyon sa kanilang baryo. Anya pa, habang naglalakad na umano sila papalapit sa mga kabahayan ay nakita nilang nakatitig lang sa kanila ang mga taong nakasilip sa loob ng bahay. At noong tuluyan na silang makarating sa kabahayan ay may sumalubong sa kanilang isang matandang lalaki. Para raw ermitanyo ang matanda dahil sa napakahaba nitong balbas na kulay puti na umabot pa umano iyon hanggang sa may tiyan niya. "Mga kasama, magsilabas kayo riyan at may mga panauhin tayong naririto."
Tawag ng matandang lalaki sa mga taong nakasilip lamang sa may bintana ng bahay. Mabilis na nagsipulasan palabas ang mga taong nakabahag noong marinig ng mga ito na tinatawag sila ng matanda. Ang kwento pa nga ni Lolo sa akin, marahil daw ay iyong matanda ang namumuno sa kanilang lugar. Kung kaya sa isang sabi lang nito ay nakikinig na kaagad ang lahat. Makikiraan lang po sana kami, Tatang. May tatrabahuin lang po kami doon sa bandang unahan. Pagpapaalam ni Mang Estong sa matanda. Ganun ba? O siya, sige, dumaan na kayo. Sagot ng matanda. Kaagad na silang nakiraan at lumakad na upang makapag-umpisa ng maggapas ng kahoy. Noong nakikiraan na raw sila sa mga taong nag-uumpukan at tuluyan ng nakalagpas, napansin ni Lolo Lemuel na tila matalim kung tumitig sa kanila ang mga tao, kaya minabuti daw niyang maglakad ng mabilis. Ilang sandali pa ay nakarating na sila, kung kaya't nag-umpisa na sila kaagad magputol ng mga kahoy. Ayon daw kay Lolo, sumunod raw sa kanila ang matandang lalaki at panay ang kausap nito kay Manong Estong. Makalipas ang ilang oras ay naging abala na sila sa paggagapas ng mga puno, kung kaya hindi na nila namamalayang pang magdidilim na pala. Itigil nyo na yan, magtatakip silim na, magpahinga na kayo para maya-maya uuwi na tayo. Utos sa kanila ni Mang Estong. Narinig ni Lolo na kinausap si Mang Estong ng matanda at nagsabi ang matanda na sa kanila na raw sila maghapunan bago bumaba ng bundok dahil nagpaluto raw ito ng pagkain. Ay naku po, wag na po, Tatang. Nakakaya naman po sa inyo, nakakaabala pa po kami. Nahihiyang wika ni Mang Estong. Subalit kahit anong tanggi ni Mang Estong ay makulit talaga ang matanda. Kung kaya wala na silang nagawa pa kung hindi ang sumang-ayon sa gusto ng matanda. Matapos nilang iligpit ang mga gamit ay binitbit na nila iyon at agad na sumunod sa matanda. Pagkarating daw nila sa kabahayan ay pinaupo na sila ng matanda sa mahabang lamesa na napapagitnaan daw ng mga kubo at hinainan sila ng pagkain. Dahil na rin sa pagod at gutom ay kaagad nang nilantakan ng mga kasamahan ni Lolo ang hinaing pagkain. Samantalang si Mang Estong naman ay napansin raw ni Lolo na tinititigan nitong mabuti ang pagkain na hinain sa kanila. Mang Estong, sumandok na po kayo ng pagkain. Paanyaya ni Lolo kay Mang Estong at iniabot niya umano ang baon ng niyog na nagsilbing plato. Akmang kukuha na raw sana si Lolo at si Saldi ng pagkain. Subalit pinigilan sila ni Mang Estong at sumenyas itong huwag na silang kumuha. Kaya napakunot noo si Lolo at tinanong si Mang Estong. Mang Estong, bakit po? Tanong niya dito. Tigilan niyong kumain. Hindi niyo ba nahahalata kung bakit ang bait ng mga tao dito? Gayong ngayon lang naman tayo nila nakita, di ba? Sambit nito sa kanila. Napatigil namang bigla sa pagkain ang iba pang kasamahan nila at saka inilibot ang kanilang mga paningin sa paligid. Napuna naman nilang naging abala na bigla ang mga tao roon at kanya-kanya na raw sa pagtingas ng apoy.
Anong ibig niyong sabihin, Mang Estong? Tanong pa ni Lolo dito. Sandali umanong tumingin-tingin sa paligid si Mang Estong at saka mabilis itong nag-usal ng orasyon at agad na iniihip iyon sa pagkaing nakahain sa harapan nila. Noong matapos usalan ni Mang Estong ang pagkain, ay hindi na napigilang masuka-umano ng mga kasamahan ni Lolo. Sa kadahilanang may mga bulating malalaki at mga uod ang hinain sa kanila. At iyong sabaw na nakita ni Lolo ay preskong dugo umano. Subalit ang hindi alam ni Lolo ay kung dugo ba iyon ng hayop o kaninong dugo iyon nang galing. Lintik na! Magmadali kayong tumayo dyan. Nandito tayo sa pugad ng mga aswang. Bulalas ni Mang Estong. Kaya walang ano-ano ay agad na nagpulasan silang tumakbo papalayo. Subalit narinig ni Lolo ang malakas na sigaw ng matanda, kung kaya napalingon siya at noong lingunin daw niya ang pinanggalingan nila ay nakita ni Lolo na hinahabol na sila ng mga tao at may sibat na hawak ang mga ito. Kaya naman mas binilisan pa nila ang kanilang pagtakbo para lang makalayo sa pugad ng mga aswang. Madilim na ng mga sandaling iyon, kaya hindi na nila alam kung saan sila dadaan. Huwag kayong maghiwa-hiwalay, sumunod kayo sa akin, sigaw ni Mang Estong. Kaya sinunod naman nila ang sinabi nito. Maya-maya pa ay nakarinig na sila ng mga pag-alulong ng aso at angil ng mga baboy. At mas nakakapangilabot pa ay nakarinig na sila umano ng malakas na pagpagaspas ng mga pakpak na sinabayan pa ng huni ng wakwak. Sumigaw naman si Mang Estong na bilisan na lang nila ang kanilang pagtakbo at huwag nang tangkain pang lumingon. Maya-maya pa ay bigla silang napahinto lahat dahil may malaking asong nagbabagang mga mata ang biglang humarang sa kanilang dinaraanan. Pumunta kami dito para magtrabaho, hindi para biktimahin kayo. Ngayon, kung ayaw mong patayin kita, paraanin mo kami. Sigaw ni Mang Estong sa nilalang na umaangil. Kung naramdaman ko lang kanina nung una tayong nagharap ng mga aswang kayo, baka napatay ko na kayo. Subalit magaling kayong magtago ng katauhan. Kaya ngayon, ang hinihiling ko lang sa iyo, paraanin mo kami ng maayos tatang nang sa ganoon ay walang mamatay sa mga kalahi mo. Galit na sambit pa ni Mang Estong habang bumubuka-buka ang bibig nito at may binabanggit na salitang hindi nila maintindihan. Nagulat pa bigla si Lolo dahil tila maamong tuta na ang mga asong mabangis na humarang sa kanila. At dahan-dahan ay itong umatras at tumakbong papalayo. Noong nawala na ang mga aso ay ipinagpatuloy na nila ang pagtakbo pababa ng bundok. Ligtas naman silang nakarating sa baryo at doon lang nalaman ni Lolo na isa palang albularyo at antingero pala si Mang Estong. Kung kaya ganoon na lang ang takot ng mga aswang sa kanya. Sinabi pa ni Mang Estong na nilagyan umano ng sabulag ng mga aswang iyong pagkain inihain sa kanila. Subalit naramdaman nitong may tinatago sa kanila ang mga taong nag-asikaso sa kanila. Kaya magmula po noon, Kuya Bari, ay hinayaan na lang nila ang mga kahoy nilang pinutol at hindi na nila ito binalikan pa dahil
minsang muntik na silang mapahamak doon sa pugad ng mga aswang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat po, Kuya Bari. Gumagalang, Samantha. Magandang araw po, Kuya Bari. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Arnel. Nakatira dito sa baryo ng Bicol. Itong kwentong aking ibabahagi po sa inyo, Kuya Bari, ay hango sa tunay kong karanasan tungkol sa isang aswang. Subalit, hindi po dito sa Bicol nangyari ang karanasang aking ibabahagi sa inyo, kung hindi sa liblib na baryo sa lalawigan sa Mindanao, kung saan ako naninirahan noon kasama ang aking lola na si Lola Meray. Taong 1989 nang mangyari ang kahindik-hindik na karanasan kong ito, Kuya Bari. At itong mga panahong ito ay nagkakasakit na si Lola Meray, kung kaya kinausap ako ng aking ina na sa bahay na muna ako ni Lola Meray maninirahan para naman may mag-alaga at may mauutusan nito sa oras na may kailangan siya. Kaunting paliwanag ko lang po sa tirahan ni Lola Meray, Kuya Bari. Nasa dulo ng baryo siya nakatira. Ang bahay niya ay gawa lamang sa amakan at ang bubong naman ay gawa sa dahon ng niyog. May silong ito at yung silong ay nasa 1 metro siguro ang taas. Doon ko tinatambak ang mga naimpok kong kahoy na panggatong. Doon naman sa likuran ay talahiban na at may mga naglalakihang mga puno ng niyog, lansones at santol na tinanim pa ng aking lolo noong bagong mag-asawa pa lang sila ni Lola Meray. Kaya nga, kahit ilang beses ko na sinasabihan si Lola na sa bahay na lang namin tumira para naman may mag-asikaso sa kanya, ay ayaw niya talaga dahil doon raw siya iniwan ni Lolo mula nang mamatay iyon. Kung kaya't doon na rin raw siya mamamatay. Isang araw, habang naglilinis ako ng bakuran, ay tinawag ako nito at pinalapit sa kanya. Bakit po, Lola? May iuutos po ba kayo? Tanong ko sa kanya nang makalapit na ako. Nagsabi itong pumunta umano ako sa talipapa upang bumili ng karne. Dahil araw ng linggo ngayon at marami umanong nagbebenta ng preskong karne sa talipapa. Ay, opo, sige po, Lola. Pero maya-maya na ng konti, Lola, tatapusin ko lang po itong ginagawa ko. Tugon ko sa kanya. Ay, nakong bata ka. Mamaya ka na naman dyan. Dahil kapag mamaya ka pa pumunta sa talipapa, wala ka nang maaabutan pang karne doon. Wika nito sa akin. Agad ko nang iginilid ang walis na bitbit ko at pagkatapos ay umikot ako sa kabilang pintuan sa kusina para maghugas na ng kamay. Matapos iyon ay bumalik na ako sa balkonahe sa labas ng bahay at kinuha ko ang perang pambili ng karne. O sige po, Lola, alis na po ako. Pagpapaalam ko dito. Agad na akong naglakad patungo sa talipapang sinabi nito at makalipas nga ang ilang minutong lakaran ay tuluyan ko na iyong narating. Nakita kong kakaunti lang ang mga namimili roon, kaya kaagad na naghanap ako ng karne. Ayon na rin sa request ng aking lola habang nagpapalinga-linga ako upang maghanap ng karne. Nagtataka ako sa kadahilanang wala naman akong nakikitang nagbebenta ng karne doon sa talipapang sinabi nito. Kaya
Paanong masasabi ni Lola na araw ng katayan ng baboy ngayon? Gayong wala namang nagbebenta ng karne. Bagkus ay puro mga gulay at mga lamang tubig ang binebenta sa talipapang napuntahan ko. Nagpalibot-libot pa ako at hinanap ang tindero ng karne. Noong akmang uuwi na sana ako, nang biglang may natanaw akong isang matandang lalaking may saklay na balde at nahihinuha kong naglalako ito ng karne. Kaya't natuwa ako at patakbong nilapitan siya. Baka kasi makaalis na iyon kaagad. Pagkalapit ko ay tama nga ang nasa isip ko. Nagbebenta nga ito ng karne. Kaya naman bumili na ako. Pagkaabot sa akin ng karne ay nagbayad na ako at nagmamadaling bumalik sa bahay ng aking lola. Pagkarating ko sa bahay ni Lola ay kaagad ko nang inilagay sa kusina ang karne dahil inutusan pa niya ako na bumili ng kalamansi. Ay, ang lola ko talaga. Dapat sinabay niyo na yung kalamansing ipabili sa akin kanina nung nandun ako sa talipapa. Reklamo ko kay Lola at napapakamot sa ulo. Dahil medyo may kalayuan ang tindahang bilihan ko ng kalamansi. Ay nako, pagpasensyahan mo na ang lola mo, Arnel, kung makakalimutin na. Tumatanda na kasi ako, kaya madalas na akong nakakalimot sa mga bagay-bagay. Sagot ni Lola sa akin. Ngumiti naman ako kay Lola at sinabing nagbibiro lamang ako sa sinabi ko. Bago tuluyang lumabas na ng bahay upang bumili ng kalamansi. Makalipas ang ilang sandali ay nakabalik na ako at nakita kong nililinis na ni Lola ang karning nabili ko. Kung kaya sinabi ko sa kanya na ako na lang ang maglilinis at magpahinga na lang siya. Ako na ang magluluto ng uulamin namin. Maghiwa ka na lang ng kalamansi dyan para ibabad ko itong karne bago natin lutuin. Narinig kong utos niya sa akin. Agad na sumunod ako sa utos niya at kinuha ko na ang sangkalan. Pagkatapos ay isa-isa kong hiniwa ang kalamansi. Matapos hugasan ni Lola ang karne, ay lumapit na siya sa akin at isa-isang piniga ang kalamansi sa karning nilinis niya kanina. Makalipas lang ang ilang sandali, Kuya Bari. Nagtataka ako at biglang napatakip sa ilong. Nang biglang umalingasaw ang napakabahong amoy na nanggaling sa karning pinigaan ni Lola ng kalamansi. Kaya napatingin ako sa karne at napaisip kung bakit biglang bumaho iyon. Gayong bagong bili lang naman ito at nakakasiguro akong presko ang karning nabili ko. Mas lalong nalaki ang aking mga mata at napamugalat nang matitigan ko ng mabuti ang karne. Sa kadahilanang nakita kong may mga maliliit na insekto ang gumagalaw. At noong titigan ko ng maigi iyon, ay napagtanto kong mga maliliit na uod pala iyon, Kuya Bari. At ang mas ikinagimbal ko pa ay ang kaninang karne ng baboy ay biglang naging karne ng tao. Dahil sa kitang-kita ko ang mga pira-pirasong daliri at mata ng tao, idagdag mo pa ang buhok na balunbon at mga ngiping durug-durug. Ay, nalintian na! Saan ka bumili ng karne at bakit karne yata ng taong iring nabili mo? Malakas ang boses na tanong sa akin ni Lola. Sinabi ko naman sa kanya na doon sa talipapang sinabi niya sa akin at binili ko yan sa naglalakong matanda.
dahil wala na akong makitang nakalatag na karning binebenta. Napamura naman si Lola at sinabi sa akin na aswang ang napagbilhan ko ng karne at ang karning binebenta nito ay karne ng tao. Kaya naman agad na binalot ni Lola ang piyesa-piyesa ng tao at inilibing iyon sa likuran ng bahay. Nangilabot naman ako sa nasaksihan ko at sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko dahil sa buong buhay ko ay ngayon pa lamang ako nakakita ng karne ng tao. Kinagabihan, katatapos pa lang namin ni Lola maghapunan nang bigla akong nakaamoy ng napakabahong amoy na parang bang may nagtapon ng parang formalin. Yun po bang ipinangpalit sa dugo ng tao sa katawan kapag iniimbalsa mo ito? Ganoon na ganoon po ang amoy, Kuya Bari. Kaya nagreklamo ako kay Lola kung ano nga ba iyong naaamoy kong napakabaho. Akmang sasagot na sana si Lola nang bigla kaming nakarinig ng malakas na pagpagaspas ng malalaking pakpak sa itaas ng bubungan at nakarinig na rin kami ng huni ng wakwak. Ay, heto na yung kanina ko pang hinihintay, Apo. Alam kong pupuntahan tayo ng aswang na iyon noong nalaman nating karne na ng tao ang kanyang binebenta. Wika ni Lola at naglakad ito papasok sa loob ng kwarto. Pagkalabas niya ay may bitbit na siyang buntot ng pagi at akmang lalabas na sana siya ng bahay kung kaya mabilis ko siyang nilapitan at pinigilan. Oo, Lola, anong gagawin mo? Naku po, hindi mo na kaya ang aswang na yan dahil may edad na po kayo. Baka nga isang bigwas lang na aswang na yan ay tumba ka agad, Lola, sa lupa. Wika ko sa kanya at kinuha ko ang buntot ng pagi. Sinabi ko sa kanya na hayaan na lang na magpaikot-ikot ang aswang na iyan. Tutal naman ay hindi yan makakapasok dito sa loob ng bahay. Maya-maya pa'y narinig kong nagkukutkot na sa itaas ng bubungan ang nilalang kung kaya't napatingala ako kung saan iyon banda nagkukutkot. Halos mangilabot ako sa aking nakita, Kuya Bari, at nagtaasan talaga ang mga balahibo ko sa bato. Sa kadahilanang kitang-kita kong may butas na ang bubungan. At noong titigan ko iyon ay may mapupulang mga mata akong nakitang nakasilip na siyang nagpasindak sa akin at kamuntika na akong himatayin sa takot. Mabuti na lang at narinig ko ang iilang kapitbahay na pinagbabato ito sa taas ng bubungan. Kung kaya, kaagad kong hinatak si Lola upang ilayo sa bubungan na may butas at sinilip ko sa may bintana kung sino iyong mga nagsisigawang kapitbahay habang patuloy na binabato ang taas ng bubungan namin. Aling Meray, Arnel, ayos lang ba kayo dyan? Sigaw ng kapitbahay ni Lola na lasenggong si Mang Dani. Opo, Mang Dani. Pasigaw kong sagot sa kanya. Nakita kong nagsisidatingan pa ang ilang kapitbahay na may dalang sibat at pilit na pinagsisibat sa taas ng bubungan ang nilalang hanggang sa tuluyan ng makalayo ang aswang. Noong naramdaman naming wala na iyon, ay saka pa lang kami lumabas ng bahay at doon nga'y naikwento sa amin ni Mang Dani na galing siya sa inuman noong mapadaan siya sa tapat ng bahay ni Lola at narinig niya ang huni ng wakwak. Kung kaya tinitigan niyang maigi ang itaas ng bubungan. At noong nakumpirma nga niyang aswang ang nakikita,
ay patakbo siyang nagtungo sa bahay nila at nanghingi ng tulong sa iba pang mga kapitbahay. Nagpasalamat naman kami sa mga mababait na kapitbahay ni Lola dahil kung hindi sa tulong ng mga ito, baka napahamak na kami ni Lola Meray. Magmula po noon, Kuya Bari, ay hindi na kami muling ginambala pa ng aswang na iyon. Hanggang sa lumipas ang mga taon at tuluyan ng binawian ng buhay ang aking mahal na si Lola Meray. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat po mga kasundo at sa iyo, Kuya Bari. Gumagalang, Arnel. Isang mapagpalang araw po sa inyo, Kuya Bari. Nais ko lang pong ibahagi sa inyo ang kwento ng aking ina. Noong minsang kamuntikan na siyang mayanggaw ng isang aswang na pinagbilhan niya. Siya nga po pala, tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Cindy. Nakatira dito sa North Caloocan. Naganap po ang mga pangyayari ng aking ina, dekada 80. At kasalukuyang buntis siya ng mga panahong iyon. Hindi ko na po babanggitin, Kuya Bari, ang eksaktong lugar kung saan naganap po ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Basta ayon lamang po sa aking inang si Merly ay nasa liblib na baryo sila nakatira noong mga panahong iyon. Kasalukuyang namamalengke umano ang aking ina ng araw na iyon nang may biglang lumapit sa kanyang isang matandang babae at inalok siya nito ng isda. Dahil ayon sa aking ina ay nakikita niyang may bitbit na isang balding naglalaman ng mga nakabalot ng plastik ito. At sa tingin niya ay isda ang mga nakaplastik na iyon na tila ba nakakilo na ang bawat supot. "Iya, baka gusto mong bumili ng paninda ko," wika ng matandang babae sa garalgal na boses at matalim na tumingin sa tiyan ng aking ina't para bang naglalaway ito. Sa kadahilanang sunod-sunod na nagpupunas ng bibig ang matanda. Kung hindi niyo po na itatanong, Kuya Bari, ay ipinaglilihi raw ng aking ina sa inihaw na isda ang aking kapatid noong ipinagbubuntis niya sa mga panahong iyon. At halos araw-araw ay nasa palengke siya at nag-aabang ng mga preskong isda. Nang sa ganoon ay makapag-ihaw siya. Noong tingnan naman ng aking ina ang inalok ng matanda sa kanya na isda ay preskong tulingan daw iyon at nagkataong paboritong isda pa pala ito ng aking ina ang tinitinda ng matanda. Kaya naman, hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa at agaran na bumili ng isda. Pagkatapos ay lumakad na siya para bibili naman daw siya ng mga pansahog para sa gagawin niyang inihaw. Noong makabili na siya ng kalamansi, sibuyas, kamatis at sili, ay lumakad na siya pabalik sa baryong tinitirhan niya noon. At ilang sandaling lakaran lang ay nakauwi na siya sa bahay. "Oh Merly, nandito ka na pala. Ano ba yung dala-dala mo?" tanong ng kanyang ina nang makasalubong siya sa may pintuan. "Ay, isda po ito, Nay, nabili ko po dun sa palengke. Iihawin ko ho ito mamayang hapon." Tugon naman ng aking ina. "Naku, ikaw bata ka talaga. Talagang ipinaglilihi mo sa inihaw yang anak mo. Baka paglabas niyan nog-nog na yan." Pabirong wika ng kanyang ama na naroroon na rin pala. "Ay sus, si tatay naman. Nagpapaniwala ba naman kayo sa mga ganyan?
Papaano naman magiging nognog itong anak ko? Wala naman tayong lahing maiitim. Pilosopong sagot ng aking ina. Ay nako, ikaw talagang bata ka. Palagi ka lang nakakaisip ng irarason. Akin na ngayang bitbit mong isda at ako na ang maglilinis dyan. Anya ng kanyang ina at agad na kinuha ang isda at nagtungo na doon sa kusina. Matanong nga kita, saan mo ba rin nabiling isdang mukhang kakaiba naman ito ah? Tanong ng kanyang ina habang inilalabas sa nakabalot na plastik ang isda. Anay, doon po sa palengke. May nag-alok kasi sa akin na isang tindera ng isda, kaya bumili na ako. Bakit niyo po na itatanong, Nay? Wika ng aking ina pagkatapos maghugas ng kamay. Wala naman. Medyo para kasing kakaiba lang kasi itong isda na ito. Tugon nito. Matapos umanong linisan ng kanyang ina ang isda ay ibinabad na muna nila iyon ng asin. Pagkatapos ay tinakpan na ng nigo. Para lang po sa mga kaalaman ng mga nakakarami, Kuya Bari, ang tinatawag na nigo po ay iyong dilaong malapad. Iyon po ang gamit nila sa probinsya noon. Pero ngayon po ay nakikita ko na iyon dito sa Maynila na nilalagyan ng mga biko, pansit o kaya'y palabok, pero maliliit lang na bilao iyon. Pagkatapos binabad ng asin ay iniwan na nila iyon sa lamesa at tinakpan ng nigo. Kinahapunan, nagpadingas na ang aking ina upang mag-umpisa na ang kanyang pag-iihaw ng isda, habang ang kanyang ama naman ay naghiwa na ng kalamansi dahil gagawa siya ng sausawan para sa isdang inihaw. Tamang-tama namang dumating na ang aking ama, kung kaya siya na ang tumapos sa ginagawang pag-iihaw ng isda at ang aking ina naman ay pumunta na sa kusina upang tulungang maghiwa ng kalamansi at mga pangsahog para sa gagawing sausawan. Makalipas ang ilang sandali ay nakaluto na ang aking ama. Kaya naman nagkukumahog ng kumuha ng buntot ng isda ang aking ina. At akmang isasawsaw na niya sana nang bigla siyang pigilan ni Lolo. Sandali! Hindi pa nga tapos ang inay mo maghanda ng pagkain kakainin mo na kaagad yung inihaw na isda. Pabirong wika ni Lolo sa aking ina at tinapik ang kanyang kamay. Sa tatay naman alam niyo nang paborito ko to hayaan niyo na po ako. Wika ng aking ina at agaran na isinawsaw na sa sukang may kalamansi ang kalahati ng isda. Ilang sandali pa, akmang isusubo na sana ng aking ina ang isdang isinawsaw sa sukang may kalamansi nang bigla iyong umalingasaw ng napakabahong amoy. Kung kaya kamuntika na siyang masuka at agad na nabitiwan ang isda't nalaglag iyon sa lamesa. Anong klaseng isda yan? Bakit napakabaho? Bulalas ng aking ina at napatingin naman umano ang kanyang mga magulang at maging ang aking ama ay napatakbot, napatingin na rin sa isdang umaalingasaw. Makalipas ang halos 1 minuto, Kuya Bari, ay nagulat na lang silang lahat at napatakip na ng ilong. Sa kadahilanang ang kaninang kalahating isdang patungo sa buntot na isinawsaw ng aking ina ay bigla umano iyong naging isang hita ng sanggol. Naku po, inay! Ano yan? Bakit biglang naging parang hita ng sanggol? Bulalas na tanong ng aking ina. Agara namang binuhusan ng sausawang kalamansi ni Lolo
ang natira pang isdang inihaw na nasa lamesa at kung ano ang nangyari sa ulang isinawsaw ng aking ina ay ganoon rin ang nangyari sa iba pa. Kaya naman galit na galit si Lolo at nagmumura itong nagsabing, "Nang putik talaga oh, saan mo binili ang isdang yan? At susugurin ko ang nagbebentang yan. Lintek na aswang yun." Galit na wika ni Lolo. Sinabi naman ng aking ina na doon niya binili sa may palengke sa tinderang nagbebenta ng isda sa may dulo ng pasilyo ng palengke. Hay, bala ka pa talagang yang gawin ng hinayupak na iyon na makikita niya ang hinahanap niyang gulo. Namumulang galit na galit si Lolo habang kinuha niya ang kanyang itak at binitbit at naglakad na patungo sa palengke. Sinundan naman kaagad ng aking ama si Lolo at baka kung mapaano pa ito sa palengke dahil sa tindi ng galit na nararamdaman. Tay, sandali lang po. Hintayin niyo po ako, sasama ako." Habol na wika ng aking ama. Agaran namang iniligpit ni Lola ang mga parte ng sanggol at inilibing niya sa likuran ng bahay. Habang ang aking ina naman ay walang humpay ang pagsusuka at mangiyak-ngiyak dahil sa pandidiri. Sapagkat hindi niya masikmura ang napakabahong amoy at sa karning nakita't nasaksihan niya. Inaalo naman siya ni Lola at agad na ipinatawag ang kalapitbahay nilang albularyong si Mang Alfonso. Pagdating ng albularyo sa bahay, ay agad na inusalan ng orasyon ang aking ina upang matanggal umano ang takot na nararamdaman niya. Dahil ayon sa albularyo ay delikado umano sa buntis ang magkaroon ng nerbiyos at baka mapaano pa ang sanggol na dinadala niya sa kanyang sinapupunan. Talamak talaga, talagang talamak dito sa baryo natin ang bali-balitang may nagbebenta ng karne ng tao. Iiling-iling na wika ng albularyo. Sa dinami-daming gustong biktimahin ng aswang dito sa baryo natin, ikaw pa talaga. Dagdag na wika ng albularyo. Sinabi rin ng albularyo na minsan na rin siyang nakapanggamot ng lalaking nayanggaw sa kabilang baryo dahil din sa isdang nabili nito sa naglalako. Kaya sa susunod mag-iingat kayo sa mga pagkaing bibilhin nyo. Kung hindi nyo naman kakilala ang nagbebenta, mas maiging huwag na kayong bumili. Mahirap na, lalo't na't nandito tayo sa liblib na baryo nakatira. Kadalasan kasi sa mga liblib na baryo, doon pinupuntirya ang bibiktimahin ng mga aswang. Kaya mag-iingat na lang kayo sa susunod. Bilin ng albularyo sa aking ina bago ito tuluyang umalis sa kanilang bahay. Sinabi rin ito kung hindi man maiiwasan na bumili sa mga hindi kakilalang tao, mas mabuti nang patakan muna ng kalamansi ang pagkain bago ito kainin. Para na rin sa kaligtasan at para hindi mayanggaw ng mga aswang na naghahanap lamang ng tiyempo upang makapang biktima ng tao. Makalipas ang mahigit 1 oras ay bumalik na rin ang aking ama at si Lolo. Pagkaakyat nito sa bahay ay nagwika si Lolo ng, "Hindi na namin naabutan ang babaeng sinasabi mo. Ang sabi ng mga napagtanungan namin sa palengke, wala raw silang napapansing babaeng nagtitinda ng isda." Aniya ni Lolo at ibinalik na sa kusina ang kanyang itak. Naku, siguro nagawi lang yung aswang na iyon doon sa palengke na at baka nagbaka sakaling may mabibiktima siya doon.
Dagdag na wika ng aking ama. Matapos ang pangyayaring iyon, Kuya Bari, ay hindi na talaga basta-basta pang bumibili ang aking ina ng mga pagkain namin. Lalong-lalo na kapag hindi niya kakilala ang nagbebenta. Sa kadahilanang na-trauma na siya noong minsang nakabili siya sa isang tindera ng isda. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po and more power po sa inyong channel. Kumagalang, Cindy. Isang mapagpalang araw po sa inyo, Kuya Bari. Nais ko lang pong ibahagi sa inyo ang kwento ng aking ina. Noong minsang kamuntikan na siyang mayanggaw ng isang aswang na pinagbilhan niya. Siya nga po pala, tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Cindy. Nakatira dito sa North Caloocan. Naganap po ang mga pangyayari ng aking ina, dekada 80. At kasalukuyang buntis siya ng mga panahong iyon. Hindi ko na po babanggitin, Kuya Bari, ang eksaktong lugar kung saan naganap po ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Basta, ayon lamang po sa aking inang si Merly, ay nasa liblib na baryo sila nakatira noong mga panahong iyon. Kasalukuyang namamalengke umano ang aking ina ng araw na iyon nang may biglang lumapit sa kanyang isang matandang babae at inalok siya nito ng isda. Dahil ayon sa aking ina ay nakikita niyang may bitbit na isang balding naglalaman ng mga nakabalot ng plastik ito. At sa tingin niya ay isda ang mga nakaplastik na iyon na tila ba nakakilo na ang bawat supot. "Iya, baka gusto mong bumili ng paninda ko," wika ng matandang babae sa garalgal na boses at matalim na tumingin sa tiyan ng aking ina't para bang naglalaway ito. Sa kadahilanang sunod-sunod na nagpupunas ng bibig ang matanda. Kung hindi niyo po na itatanong, Kuya Bari, ay ipinaglilihi raw ng aking ina sa inihaw na isda ang aking kapatid noong ipinagbubuntis niya sa mga panahong iyon. At halos araw-araw ay nasa palengke siya at nag-aabang ng mga preskong isda. Nang sa ganoon ay makapag-ihaw siya. Noong tingnan naman ng aking ina ang inalok ng matanda sa kanya na isda ay preskong tulingan daw iyon at nagkataong paboritong isda pa pala ito ng aking ina ang tinitinda ng matanda. Kaya naman, hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa at agaran na bumili ng isda. Pagkatapos ay lumakad na siya para bibili naman daw siya ng mga pansahog para sa gagawin niyang inihaw. Noong makabili na siya ng kalamansi, sibuyas, kamatis at sili, ay lumakad na siya pabalik sa baryong tinitirhan niya noon. At ilang sandaling lakaran lang ay nakauwi na siya sa bahay. "Oh, Merly, nandito ka na pala. Ano ba yung dala-dala mo?" tanong ng kanyang ina nang makasalubong siya sa may pintuan. "Ay, isda po ito, Nay. Nabili ko po dun sa palengke. Iihawin ko ho ito mamayang hapon." Tugon naman ng aking ina. "Naku, ikaw bata ka talaga. Talagang ipinaglilihi mo sa inihaw yang anak mo. Baka paglabas niyan nog-nog na yan." Pabirong wika ng kanyang ama na naroroon na rin pala. "Ay sus, si tatay naman. Nagpapaniwala ba naman kayo sa mga ganyan? Paano naman magiging nog-nog itong anak ko? Wala naman tayong lahing maiitim." Pilosopong sagot ng aking ina. "Ay nako, ikaw talagang bata ka.
Palagi ka lang nakakaisip ng irarason. Akin na ngayang bitbit mong isda at ako na ang maglilinis dyan. Anya ng kanyang ina at agad na kinuha ang isda at nagtungo na doon sa kusina. Matanong nga kita, saan mo ba nabiling isdang mukhang kakaiba naman ito Tanong ng kanyang ina habang inilalabas sa nakabalot na plastik ang isda. Nay, doon po sa palengke. May nag-alok kasi sa akin na isang tindera ng isda, kaya bumili na ako. Bakit niyo po na itatanong, Nay? Wika ng aking ina pagkatapos maghugas ng kamay. Wala naman, medyo para kasing kakaiba lang kasi itong isda na ito. Tugon nito. Matapos umanong linisan ng kanyang ina ang isda ay ibinabad na muna nila iyon ng asin. Pagkatapos ay tinakpan na ng nigo. Para lang po sa mga kaalaman ng mga nakakarami, Kuya Bari, ang tinatawag na nigo po ay iyong bilaong malapad. Iyon po ang gamit nila sa probinsya noon. Pero ngayon po ay nakikita ko na iyon dito sa Maynila na nilalagyan ng mga biko, pansit o kaya'y palabok. Pero maliliit lang na bilao iyon. Pagkatapos binabad ng asin ay iniwan na nila iyon sa lamesa at tinakpan ng nigo. Kinahapunan, nagpadingas na ang aking ina upang mag-umpisa na ang kanyang pag-iihaw ng isda, habang ang kanyang ama naman ay naghiwa na ng kalamansi. Dahil gagawa siya ng sausawan para sa isdang inihaw. Tamang-tama namang dumating na ang aking ama kung kaya siya na ang tumapos sa ginagawang pag-iihaw ng isda at ang aking ina naman ay pumunta na sa kusina upang tulungang maghiwa ng kalamansi at mga pangsahog para sa gagawing sausawan. Makalipas ang ilang sandali ay nakaluto na ang aking ama. Kaya naman nagkukumahog ng kumuha ng buntot ng isda ang aking ina. At akmang isasawsaw na niya sana nang bigla siyang pigilan ni Lolo. Sandali! Hindi pa nga tapos ang inay mo maghanda ng pagkain kakainin mo na kaagad yung inihaw na isda. Pabirong bika ni Lolo sa aking ina at tinapik ang kanyang kamay. Sa tatay naman alam niyo nang paborito ko to hayaan niyo na po ako. Wika ng aking ina at agaran na isinawsaw na sa sukang may kalamansi ang kalahati ng isda. Ilang sandali pa, akmang isusubo na sana ng aking ina ang isdang isinawsaw sa sukang may kalamansi nang bigla iyong umalingasaw ng napakabahong amoy. Kung kaya kamunti ka na siyang masuka at agad na nabitiwan ang isda't nalaglag iyon sa lamesa. Anong klaseng isda yan? Bakit napakabaho? Bulalas ng aking ina at napatingin naman umano ang kanyang mga magulang at maging ang aking ama ay napatakbot, napatingin na rin sa isdang umaalingasaw. Makalipas ang halos 1 minuto, Kuya Bari, ay nagulat na lang silang lahat at napatakip na ng ilong. Sa kadahilanang ang kaninang kalahating isdang patungo sa buntot na isinawsaw ng aking ina ay bigla umano iyong naging isang hita ng sanggol. Naku po, inay! Ano yan? Bakit biglang naging parang hita ng sanggol? Bulalas na tanong ng aking ina. Agara namang binuhusan ng sausawang kalamansi ni Lolo ang natira pang isdang inihaw na nasa lamesa at kung ano ang nangyari sa unang isinawsaw ng aking ina ay ganoon rin ang nangyari sa iba pa.
Kaya naman galit na galit si Lolo at nagmumura itong nagsabing, "Anak ng putik talaga oh, saan mo binili ang isdang yan? At susugurin ko ang nagbebentang yan. Lintek na aswang yun." Galit na wika ni Lolo. Sinabi naman ng aking ina na doon niya binili sa may palengke sa tinderang nagbebenta ng isda sa may dulo ng pasilyo ng palengke. Hay, bala ka pa talagang yang gawin ng hinayupak na iyon na makikita niya ang hinahanap niyang gulo. Namumulang galit na galit si Lolo habang kinuha niya ang kanyang itak at binitbit at naglakad na patungo sa palengke. Sinundan naman kaagad ng aking ama si Lolo at baka kung mapaano pa ito sa palengke dahil sa tindi ng galit na nararamdaman. Tay, sandali lang po. Hintayin niyo po ako, sasama ako." Habol na wika ng aking ama. Agaran namang iniligpit ni Lola ang mga parte ng sanggol at inilibing niya sa likuran ng bahay. Habang ang aking ina naman ay walang humpay ang pagsusuka at mangiyak-ngiyak dahil sa pandidiri. Sapagkat hindi niya masikmura ang napakabahong amoy at sa karning nakita't nasaksihan niya. Inaalo naman siya ni Lola at agad na ipinatawag ang kalapitbahay nilang albularyong si Mang Alfonso. Pagdating ng albularyo sa bahay, ay agad na inusalan ng orasyon ang aking ina upang matanggal umano ang takot na nararamdaman niya. Dahil ayon sa albularyo ay delikado umano sa buntis ang magkaroon ng nerbiyos at baka mapaano pa ang sanggol na dinadala niya sa kanyang sinapupunan. Talamak talaga, talagang talamak dito sa baryo natin ang bali-balitang may nagbebenta ng karne ng tao. Iiling-iling na wika ng albularyo. Sa dinami-daming gustong biktimahin ng aswang dito sa baryo natin, ikaw pa talaga. Dagdag na wika ng albularyo. Sinabi rin ng albularyo na minsan na rin siyang nakapanggamot ng lalaking nayanggaw sa kabilang baryo dahil din sa isdang nabili nito sa naglalako. Kaya sa susunod mag-iingat kayo sa mga pagkaing bibilhin nyo. Kung hindi nyo naman kakilala ang nagbebenta, mas maiging huwag na kayong bumili. Mahirap na, lalo't na't nandito tayo sa liblib na baryo nakatira. Kadalasan kasi sa mga liblib na baryo, doon pinupuntirya ang bibiktimahin ng mga aswang. Kaya mag-iingat na lang kayo sa susunod. Bilin ng albularyo sa aking ina bago ito tuluyang umalis sa kanilang bahay. Sinabi rin ito kung hindi man maiiwasan na bumili sa mga hindi kakilalang tao, mas mabuti nang patakan muna ng kalamansi ang pagkain bago ito kainin. Para na rin sa kaligtasan at para hindi mayanggaw ng mga aswang na naghahanap lamang ng tiyempo upang makapangbiktima ng tao. Makalipas ang mahigit 1 oras ay bumalik na rin ang aking ama at si Lolo. Pagkaakyat nito sa bahay ay nagwika si Lolo ng, "Hindi na namin naabutan ang babaeng sinasabi mo. Ang sabi ng mga napagtanungan namin sa palengke, wala raw silang napapansing babaeng nagtitinda ng isda." Aniya ni Lolo at ibinalik na sa kusina ang kanyang itak. Naku, siguro nagawi lang yung aswang na iyon doon sa palengke na at nagbaka sakaling may mabibiktima siya doon. Dagdag na wika ng aking ama. Matapos ang pangyayaring iyon, Kuya Bari, ay hindi na talaga basta-basta pang bumibili ang aking ina ng mga pagkain namin.
lalong-lalo na kapag hindi niya kakilala ang nagbebenta. Sa kadahilanang na-trauma na siya noong minsang nakabili siya sa isang tindera ng isda. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po and more power po sa inyong channel. Kumagalang, Cindy. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.